ang may asawa maging katulad sa walang asawa. Ibig sabihin, kung may asawa ka man, tutulad ka sa walang asawa, edi hindi ka mag-aanak ng mag-aanak, magkokontrol ka. Ganito po, unang-una, yung sabihin yung magpakarami ang mga tao, dadalawa pa lang sila sa mundo noon. At Go sa forth and anong halimbawa, multiply. magunaw yung 1,000 una, ang natira 8. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University, and we are back na naman po mga ka-youth sa atin pong regular episode. At bago po tayo mag-umpisa, gusto ko pong munang batiin ang ating mga subscribers po na lagi pong loyal, na nakikinig, nag-aabang po sa ating mga uploads. We have more than 170,000 subscribers po, kaya maraming salamat po. Sa mga baguhan, ang atin pong ginagawa rito, tayo po ay nagbibigay ng mga reaksyon sa mga religious preachings, mga debate, minsan mga documentaries at iba pa. And sa ating episode ngayon, atin pong pag-uusapan ang isang topic na in a way a little bit related, dahil po kung maalala niyo po, the last episode po natin patungkol po sa preacher po ng MCGI na si Brother Eli Soriano, ang kanya nga pong tinalakay ay patungkol sa gamot. And it made me think, how about contraceptives? You know, yung mga quote-unquote artificial na pamamaraan ng family planning. So gusto ko pong malaman ang perspective niya, dahil po isa po sa pinaka-controversial talaga na topic, lalong-lalo na po sa mga religious po ng mga sects and organization. Sa akin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel, at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So mga ka-youth, kaunting paalala lang, hindi ako member ng Church of God, and hindi rin po ako member ng mga relihiyon po na binibigyan po natin ng reaction dito sa U3. Ang sa akin lamang po, I do my best to be a fair reactor. I watched the video for the first time, and I am just showing my genuine po na mga reactions po at saka mga insight. So wala po kong ina-endorso dito na relihiyon, wala po kaming sinasabi na wag nyong aniban din na relihiyon. So if everything now is ready mga ka-youthi, samahan niyo po ako. Let us watch this video together. Let's go. Connected sa atin ngayon ang Lucena City. Go ahead, Lucena, please. Ay, tatanong ko lang po kung ano po ang paniniwala nyo, pananaw po ng Biblia tungkol sa family planning o contraceptive. Unang-una kapatid, ang family planning, yung salitang family planning ay inimbento yun ng mga tao, pero mayroong diwa ng Biblia tungkol sa pagtatatag ng pamilya. Dapat talaga anumang itatatag ng tao, may plano. Bago ka manligaw, may plano ka na. Meron ngayon mga tao nanliligaw dahil sa sex, nagsasamantala dahil sa sex, nangre-rape. Ang pagpapamilya ay isang banal na profesyon. To raise a family is a divine profession. Masasabi kong ito'y isang banal na profesyon, kasi magiging kasangkapan ka para magkaroon ng lahing makadiyos. Basahin natin ang 2 ng Malakyas, kapatid na Daniel. At di baga siya'y gumawa ng isa, bagaman siya'y may labis na espiritu? At bakit isa? Kanyang hinanap ang lahing makadiyos. Kaya't ingatan ninyo ang inyong kalooban, at huwag nang manglilo laban sa asawa ng kanyang kabataan. Ayon, ang Diyos kaya isa lang ang ginawa. Marami naman siyang espiritu, pwede siyang gumawa na agad maraming tao, maraming lalaki, maraming babae, milyon-milyon, pwede naman niyang gawin yun. Pero hindi, gumawa siya sa umpisa isa lang. Kahit marami siyang espiritu, gumawa siya ng isa lang. Anong dahilan? Sabi, kanyang hinanap ang lahing makadiyos. Gusto niya mula dun sa isa, mag-produce ng lahing makadiyos. Kaya ngayon ang sabi niya, huwag kayong maglililo sa asawa ng inyong kabataan. Ibig sabihin, pagka ikaw gusto mong maging kasangkapan ng Diyos para makapagpundar ng isang pamilyang makadiyos, magtapat ka sa asawa mo. Huwag kang maglililo, huwag kang magtataksil, huwag kang mangangalon niya, huwag kang manloloko ng asawa.
Ang pag-aasawa, paraan ng Diyos ang tinatawag na procreation, ng pagtatatag ng lahing makadiyos sa lupa, pagpaparami ng lahing makadiyos. Ngayon, yung family planning kung minsan kalaban ng kalooban ng Diyos yan dahil sinisira niyan yung intensyon ng Diyos na makapaglitaw sa mundo ng mga taong makadiyos. Ang lumilitaw sa mundo kuminsan mga taong bulag, bingi, pipi, abnormal, mongoloid, mga kung ano-anong mga defekto dahil sa chemical ng family planning method na ginagawa ng mga tao ngayon. Yung mga nag-iinom ng mga pills at mga contraceptive, pagka nagbuntis yan, ang karaniwan dyan nagkakaroon ng aksidente sa mga genes. Kaya minsan, ngayon, mas marami ngayon ng abnormal Mas marami abnormal, milyon-milyon ngayon ng abnormal na mga bata. Pinanganganak na kuminsan, bukas ang puso, no? Bukas ang dibdib. Minsan pinanganganak, butas ang puso, may butas sa puso. Minsan pinapanganak ang bata, bata pa lang, bagong panganak pa lang, yung paa sira, lumpo, maraming ganun. Kasi maraming factors yan. At ang isa sa mga factors ngayon ng mga abnormalities among children ay yung paggamit ng mga contraceptive, mga chemical para tumunaw ng mga natural na sangkap ng tao, tinutunaw. Kung gusto nating wag muna halimbawang magkaanak, pwede naman tayong gumamit nung tinatawag na rhythm method. Yung rhythm method, ang babae kasi meron tinatawag na panahon ng fertility, kung saan ang isang babae ay kumbaga sa hayop ay kung tawagin yung mga baboy na inahin, naglalandi. Ano yun may cycle yun Kung tawagin yan sa siyensya, yung ovulation period, na ang babae ay fertile, kumbaga nasa panahon ng pamumukadkad o pagbubunga. Yun ang tinatawag na sa English fertile. Kaya pag panahon ng fertile ang babae, ang panahong fertile ang babae, yung pagkatapos na siya'y magregla, hindi ba kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli. Pagkatapos niya pong magkaroon ng menstruation period, bumibilang po ng 10 araw at yung lagpas po ng 10 araw, yun po ang kanyang mga fertile period. At yun naman pong 10 araw bago po siya magkaroon ng kanyang monthly menstruation, yun naman po ang safe period na. Okay, we got it mga ka-youth, ano? And it's quite fascinating for me na conservative nga pala talaga ang perspective dito ng MCGI as what Brother Eli is saying here, na rhythm method lang daw, calendar method ang gagawin sa mga mag-asawa. Well, in as much as I would like to agree on the idea that synthetics in general may not be good for one's health, pero po kasi wala po kasing studies na nagsasabi na hindi po maganda ang paggamit ng contraceptives prior conception. So ang tinutukoy ko po dito, bago po mabuo ang bata, pag gumagamit ng contraceptives, wala po tayong studies na nagsasabi na it is dangerous. So this is quite opposite on what Brother Eddie is saying. However, for those who are taking contraceptives while, especially sa first trimester na preterm or the first trimester ng bata, meron po mga ebidensya na nagsasabi, but this is already after conception. Ibig sabihin po, pagkatapos po nung nag-meet po ang sperm at saka ang egg cell, mga ka-U3. Pero like what I mentioned, it really shows to me yung pagiging conservative. So sana po
ay klaro po yan na hindi po nakaka-cause ng mga congenital heart problem, yun sa mga bata na lumpo or magkakaroon doon ng, ang term pa nga ni Brother Eli, mongoloid, no? Yung Down syndrome. So yeah, that's the 21st na pair po kasi ng chromosome ang nagkakaproblema. Kung di ako nagkakamali, nagkaroon ng third. Dapat isang pair lang yan. Tapos merong nung nakasama na isa doon po sa 21st po na chromosome. But yun yung alam ko po sa Down syndrome. Ay mga ka-U3, hindi po nakaka-apekto yun. And I think po yung mga health professionals po natin ng mga viewers would agree. So nakikita ko na trajectory ng perspective dito ni Brother Eli is make sure na kumbaga natural na lang. And this is not different mga ka-U3 sa perspectives din ng iba pang mga conservative din ng mga reliyon. Tulad po ng Roman Catholic Church, ganun din. Meron din pong level ng conservatism patungkol nga po dyan sa issue na yan. Ano? Naman po niya. Ibig sabihin, kung gumagamit ka ng pagpipigil sa sarili, doon sa 10 araw lang na yun, hindi mo pwedeng sipingan ng asawa mo, meron kang 20 araw na libre. Hindi ka na kailangan gumamit ng pills. Kasi ang pills nakakasira ng mga natural processes of the body. Kaya ngayon, marami tayong mga lumilitaw na mga problema sa mga babae at saka sa mga bata na rin na naipagbubuntis. Kaya kung ang tatanong mo sa akin, ano ba ang pananaw ng Biblia sa family planning o sa mga contraceptive, labag yan sa salita ng Diyos yung contraceptive na yan eh. And gusto ko pong malaman, how about other forms mga ka-U3? Kasi hindi naman po gamot, for example, condom, both male and female condoms po mga ka-U3. So that is still not allowed. So palagi ko most likely ang stance would be calendar method or yung rhythm method daw nga po. And then pangalawa is just abstinence sa mga kabataan. Kasi ang isang perspective kasi dyan, dahil meron ng contraceptives, ang ginagawa po ng mga kabataan, wala na silang control dahil meron naman silang contraceptives. So I'm guessing yun din po ang magiging takbo ng discussion ni Brother Eli maya-maya lamang if you will allow contraceptives to be taken. Gusto ko din pong malaman, how about po sa IVF? No, yung mga hindi po nabubuntis dahil kahit anong effort nila, hindi nila ma-match-match yung kanilang mga cycle. Meron po kasi isang paraan po dyan, yung pagtuturok po. So yung sperm, no, ituturok po at a particular time, no, para po mabuntis yung isang babae. So does it also mean na hindi rin po yan pwede sa MCGI? Labag yan sa aral ng Diyos sa diwa na nasa Biblia. Pero kung gusto nating mag-family planning, huwag magparami ng masyado ng anak, gamitin natin yung natural na method. Yun nga ang tinatawag nilang rhythm method. O kaya kung gusto mo naman, pwede rin namang magamit yung mga tinatawag na yung harmless na method. Kagaya ng condom. Meron namang condom na pang lalaki, may condom na pang babae. Para wag tayong masira yung ating katawan. Kasi yung ibang mga nakakasira ng katawan ng babae. Maski sa lalaki nakakasira rin yung, kasi abnormal na yung pagkalibawa yung sinaran yung tinatawag na vas deferens, no? So nawawalan na ng normal na function nung pagpuproduce nung sperm cells at saka noong mga ibang processes. Hindi naman ako si doktor, di ko naintindihan lahat, pero alam ko na yan ay labag sa naturalesa dahil makakasira sa katawan. Pero hindi tayo laban doon sa pagpaplano ng pamilya na wag masyadong maraming anak, hindi naman mapapakain, hindi naman maaakay. Pero daanin natin sa mga paraang natural. Alam mo, walang pinakamaganda kundi yung sinasabi sa Biblia na magpipigil. Basahin natin ang 7:5 ng unang Korinto. Huwag magpigil ang isa't isa maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon upang kayo'y mamalagi sa pag-aayuno at pananalangin at muling kayo'y magsama. Baka kayo'y tuksuhin ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. Ayon, ang tinutukso ni Satanas yung walang pagpipigil. So ang kailangan talaga matutong magpigil. Interesting. Ang tawag natin doon self-control. Okay, pasensya na po Brother Elia. Naisip lang po ako sa ideya nga po ng self-control. Nung unang pong panahon mga ka-U3, yung ating sexual desire should really be controlled in a way that it is done very harshly nung mga panahon po. Ang iba po dyan para po makontrol ang kanilang mga urges ay paparusahan nila ang kanilang mga sarili. May mga
mga parang may mga devices po sila na nakakatanggal po ng lust, ng sexual desire by pain. Ayan. Dahil nga po sa ideya, self-satisfaction or self-gratification, for example, through masturbation, may mga grupo po na hindi po talaga naniniwala na dapat gawin ito ng tao. So I'm guessing, based on sa logic po ni Brother Eli, so I think he belongs to those groups po na mga conservative na nagsasabi na masturbation is a sin. For other beliefs naman po, walang explicit na sinasabi ang Biblia patungkol po dyan. Pero nga po, we may think of it as a kind of self-gratification nga, which is quote-unquote a sin unto God. So yun po siguro ang perspective why I think may strong po na emphasis si Brother Eli on self-control. Mag-control ng lalaki, mag-control ng babae sa kanilang sarili para manatiling ligtas at huwag ding magkaroon ng panganib kung sakaling mabuntis, hindi magkakaroon na epekto dun sa bata. Minsan may mga naalaman buntis siya, uminom na nung nabili sa Quiapo. Hindi natuloy yung paglaglag ng bata. Naging abnormal yung bata, kawawa yung bata. At saka yung paglalaglag, yung abortion, napakalaking kasalanan sa Diyos noon. Napakatinding krimen noon pag-uusap sa Biblia. Kaya lahat ng relihiyong pumapayag ng abortion, mga antikristo yan. Anti-Diyos yan. Sa amin, binabawal namin ang paglalaglag o abortion. Sapagkat pag ipinahintulot ng Diyos na ang isang bata ay mabuo sa sinapupunan ng kanyang ina, ang ibig sabihin, meron na siyang kalagayan para sa Diyos, kaya hindi siya dapat nasikilin. Hindi siya dapat patayin. Napakalaking kasalanang patayin ang isang bata sa sinapupunan. Ang tawag dyan ay pagbububo ng walang salang dugo. Basahin natin ang 6:16 ng Kawikaan hanggang 17. May 6 na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon. Oo, 7 na mga kasuklam-suklam sa Kanya. Mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo. Kasuklam-suklam sa Diyos yun. Yung kamay na nagbububo ng walang salang dugo. Ang mga culprits dyan, mga abortionist. Sige kapatid, sana naunawaan mo yung sagot. I do not agree with the using of pills and injectables because they hamper the natural body processes. Halimbawa, yung pills na iniinom ng babae, nakikialam yan sa natural body processes, which will in the later times or after long use will have serious side effects on the body of a man or a woman. Kaya hindi ko ipinapayo sa mga kapatid namin ang uminom ng pills o kaya maglagay ng mga injectables na sinasabi, because it interferes with the natural processes of the body. But I agree in using artificial methods. For example, the use of condom and the use of yung sinatawag nilang intrauterine device to prevent pregnancy. And to prevent pregnancy, it means that we have to prevent the meeting of the sperm and the egg cell of the woman. So, para wag magkaroon ng meeting nung dalawa na yon, pwede yung condom, pwede yung IUD, di ba? Pero never na pills. Kasi sisirain natin ang ating katawan sa paggamit ng mga pills na yan in the long run. Masisira ang ating natural process of the body. Hindi naman labag sa Biblia yung family planning. Pero ang number 1 na inirekomenda namin sa mga kapatid, yung pagpipigil bilang mag-asawa. Alam mo naman, wala ka namang maraming pera, wala ka namang magandang hanap buhay, aanak ka ng aanak, dadami ang responsibilidad mo, wala ka namang ipapakain. So ang utos ng Biblia dyan, magpigil. Basahin natin ang 7:5 ng unang Korinto. Huwag magpigil ang isa't isa maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon upang kayo'y mamalagi sa pag-aayuno at pananalangin at muling kayo'y magsama. Baka kayo'y tuksuhin ni Satanas
dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. Ayun. Inuutos yung magpigil ang mag-asawa na magkakasundo silang magpipigil sila. Ibig sabihin, dear, mo na ngayon ha, baka mabuntis ka eh. Fertility period mo ngayon eh. Wag muna ngayon. Sabihin ng babae, oh dear, wag ka muna ha, pasensya ka na ha. O okay yun, nagkakaintindihan kayo kasi nakakapag-planning kayo dahil nagpipigil kayo with the mutual consent of each other. Yan ang unang-unang batas ng Biblia, kapatid. Pakinggan nyo ho sa isang talata ng unang Korinto, Kapitulo 7. Ngunit sinasabi ko ito, mga kapatid, ang panahon ay pinaikli upang mula ngayon ang mga lalaking may asawa ay maging mga tulad sa wala. Ayan. Sabi po ni San Pablo, ang panahon pinaikli na. Maikli na rin ang buhay ng tao ngayon. Maaaring maiwanan mo na yung mga anak mo, bata pa. Kung pinaikli na ang panahon, sabi niya, ang may asawa, maging katulad sa walang asawa. Ibig sabihin, kung may asawa ka man, tutulad ka sa walang asawa, edi hindi ka mag-aanak ng mag-aanak, magkokontrol ka. Ganito po, unang-una, yung sabihin yung magpakarami ang mga tao, dadalawa pa lang sila sa mundo noon. At Go sa forth and anong halimbawa, multiply. magunaw yung sanlibutang una, ang natira, 8. Sinabi ng Diyos doon sa 8, kalatan nyo ang lupa, magpalaanakin kayo, magpakarami kayo. Sabi sa Genesis 9:1, At pinasbasa ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak, at sa kanila'y sinabi, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at inyong kalatan ang lupa. yan, ang sinabihan dyan, si Noe, 8 sila noon. Pero ngayon no, napakarami ng tao. Meron na nga mga tao, wala nang matirahan eh. Sa isang bansa, sa Pilipinas, marami tayong mga kababayan, nakatira na lang dyan sa mga Squatter. estero at saka dun sa mga tabing dagat, sa dami na ng tao. Kaya mas maganda, magpigil ng pag-aanak. Hindi naman po masama yung magpipigil ka lang eh. Alamin naman natin ang aral o salita ng Diyos para bumuti ang ating kamay. Paano kaya bubuti ang kamay? Meron po kasing mga kasama ang ginagawa ang kamay eh. Basahin natin ang Kawikaan 6:16. May 6 na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon. Oo, 7 na mga kasuklam-suklam sa Kanya. Mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo. Meron pong mga kamay ng kriminal. Nagbububo ng walang salang dugo. Alam nyo, yung kamay, gumagawa po ng maraming kasamaan yan eh. Isa sa kasuklam-suklab na ginagawa ng kamay, yung pumatay ng kapwa, lalo na yung inosente, walang salang dugo. Alam nyo kung ano ibig sabihin, mga kapatid? Abortion. Merong mga babae at lalaki magtatalik. Pagka nalamang buntis yung babae, ipapa-abort, ipapalaglag. Napakalaking kasalanan po sa Diyos niyan, mga. Okay, before we continue, pasensya na po Brother Eli ha. Pero maalala ko po kanina po, sinasabi ni Brother Eli dahil napakalaki nga pong kasalanan abortion, ano. Ang gusto ko pong malaman, ang pagkagamit nga po ni Brother Eli na term kanina is krimen, no, sa Diyos. Paano po ba yun? Very grave ba ito to the point na wala ka ng forgiveness? Would this be considered, mga ka-U3, as a sin na wala ng forgiveness from God? Or does it still mean na gaano man ka quote-unquote ka-grave or gaano man kalaki yung quote-unquote krimen natin na nagawa laban sa Diyos, so tayo pa rin po ay mapapatawad? Kasi ang iniisip ko rin po, kung ang isang tao patuloy na gagawa ng kasalanan tapos hihingi ng forgiveness sa Panginoon tapos gagawa ulit ng kasalanan, paano po kaya yun? Kasi pwedeng isipin ng isang tao na pwede ko itong gawin, total, forgiving naman yung Diyos, ako naman ay kanyang papatawarin sa aking mga kasalanan kapag ako ay lumapit sa kanya, something like that. So please comment below, mga ka-Youthy, what you think about that. And also sa ideya po ng paglalaglag o pag-a-abort ng isang bata. Ito rare naman po ito, no? Pero
paano po kaya kapag na-rape po yung isang, sabihin natin, teenager? So ito po ay circumstansya na hindi po ginusto, inabuso ang isang, sabihin natin, 11-year-old na dalagita, may mens na po, for example, at siya po ay nabuntis ng isang rapist, isang stranger, for example. So the fetus would still be allowed, given that first, this is totally a result of a crime done to the vulnerability of the child, of the teenager, mga ka-U3. So this is just hypothetical, parang mental calisthenics, kumbaga, So please comment below, what do you think about this kind of challenging situation, mga ka-U3? Kapatid, kasuklam-suklam sa Diyos yan. Yung walang kasalanang dugo ay iyong ibububo. Bakit po? Halimbawa, pumatay ka ng isang tao. Malaking tao pinatay mo. Abay, masama po yun eh. Napakasama sa batas ng tao yun at sa batas ng Diyos. Pero yung taong pinatay mo, maaaring magtanggol yun sa sarili eh. Hindi ba lalong napakasama nung yung walang kalakas-lakas para ipagtanggulan sarili? Yung bata na nasa sinapupunan, na 2 buwan, 3 buwan, siyang pinatay mo, pina-abort mo. Napakasama po niyan. Kaya ang mga doktor sa ating samahan, sa Church of God International, kabilin-bilinan kung wag mag-a-abort. Bakit? Biro nyo, mayroong mga kumadrona, may mga doktor, 5 buwan na yung bata dahil ayaw nung babae at saka nung lalaki. Makikita mo, pinoporsip, hinahatak ng porsip, nung pang-ipit, lumalabas yung bata, yung kamay, nadudurog yung kamay, yung buong katawan ng bata, inuunti-unting durugin. That is true. Napakalulupit na doktor. Gagantihan kayo ng Diyos. Sabi kasi ng Biblia, may 6 na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon. 7 nakasuklam-suklam sa Kanya. Ang isa dyan, yung kamay na nagbububo ng walang salang dugo. Huwag kayong gagawa niyan. Huwag niyong gagamitin ng inyong mga kamay para magbubo ng walang salang mga dugo. Okay, mga ka-U3. Ay, napaka-easy lang po pala nitong video na ito. So sure po ako na magko-comment naman po yung ating mga viewers po dyan ng bitin. But anyway, mga ka-U3, so very interesting. One of the things that I appreciate on what Brother Eli talked about, with these videos is yung pagiging controversial nga nito in nature. And I'm happy na may mga nagtanong at may mga explanation po si Brother Eli. And nakita ko nga po yung pagka-conservative po na perspective ni Brother Eli dito. And the idea really is sa family planning, di ba? Na kung hindi mo kayang mabigyan ng tamang edukasyon, ng tamang future yung anak mo, what's the sense na magpapadami ka? So siguro ng mga panahong 1950s, 1960s, sabihin natin, yes, it could be understandable dahil nga po medyo kakaunti pa yung mga Pilipino. Pagkatapos ng gyera, kinakailangan natin na padamihin natin ang ating salin lahi at hindi pa quote-unquote ganun kahirap yung panahon. Hindi po katulad ngayon, pero sadly sa mga probinsya, lalong-lalo na sa mga both low income and low education background po, is nagiging trend po sa Pilipinas na napakarami po ng anak. So, yun po yung isa sa mga realidad. And I think on that regard, being smart about raising a family, being smart about sexual decisions, it's very, very important. Pero yun nga, dahil ang ideya po is to prevent any unnatural na paraan ng paglimit ng mga magiging anak. I'm in a way fascinated sa nasabi ni Brother Eli sa pag-allow ng mga condoms and female condoms, even IUD, So I find it very interesting dahil for others, it's totally not allowed. So parang it's all or nothing, kumbaga, parang extremes po yung sa iba. Polar opposites. Pero in a way, parang nakita ko parang concession yata itong nangyari sa condom. Kasi kung titingnan naman po natin, hindi pa rin naman po natural Nalagyan mo ng harang yung paglabas ng sperm. Ganun din sa mga kababaihan, nalagyan mo ng harang dun sa hymen, for example. Anyway, I appreciate Brother Eli in emphasizing the importance of planning, and sinabi niya nga po na rhythm method is the better way, and nag-touch up din po siya sa ideya din nga po ng pagpapalaglag. And I have to agree na wala pong kalaban-laban yung isang bata, lalong-lalo na po na yung iba na nagde-decide po talaga na magkaroon ng abortion. But then again, I gave an interesting na kumbaga mental problem, mga ka-U3. Papaano po kaya kapag isang teenager ay nabuntis ng isang rapist, isang trahedya po natin na may tuturing. So with
that be considered na kapag nabuntis ang na-rape na bata, is hahayaan pa rin po ba yung baby? How about incest, mga ka-U3? Ito po, medyo dark na po talaga ng mga topics ito, pero nangyayari po ito sa ating lipunan. Ang isang daughter, for example, nabuntis na kanyang ama, would that still be allowed, mga ka-U3? Na wala pong gagawing intervention? So, napakahirap po ng sitwasyon din, mga ka-U3. I know it's quite rare, but gusto ko pong malaman yung perspective niyo po dyan sa incest dahil nangyayari din po talaga yan. And gusto ko lang din pong sabihin as a message po sa mga viewers po natin na posible po ay naka-encounter, naka-experience po ng ganito. My thoughts are with you dahil para sa akin po, napaka-terrible po yan na mangyari sa isang babae, posibleng mangyari sa isang lalaki, mga ka-U3. But anyway, so ano pong masasabi niyo sa episode na ito? Bitin nga po no? But if you like these kinds of episodes, mga ka-U3, kung meron din po kayong alam pa na video na related po sa ating topic ngayon, please send it as a comment below or send us a message sa Facebook. Watch this video here. We have a playlist over here. And meron din po tayong subscribe button kapag hindi ka pa po subscribe. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.